Vera, sigurado ka ba dito? Ay, kinakabahan ako. Sige na, Saling. Nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Ako naman ay walang ipinakisamang masama sa'yo. At ganun din ang kapatid ko, hindi ba? Pagpapalitin mo lang naman ang mga sanggol. Aling Saling! Aling Saling! Ang anak ko! Patay mo talaga ang anak ko! Nasaan ka, Aling Saling? Ano na, Saling? Magagawan mo din ang magandang hayop na yan. Dahil buhay ang anak na ipakikita mo sa kanya. Ay, bahala na nga. Kami na yung sanggol. Ikaw na ang bahala sa isang yan, ha? Bigyan mo siya ng maayos na lagay. Siguro naman, hindi mo iladamay ang sanggol sa galit mo. Ang anak ko. Ang anak ko. Kay tagal kitang hinintay. Maigi. At hindi ko talaga patay. Mahal na mahal ka ni tatay. Magsaya ka hanggang gusto mo, Beles. Sige lang, magsaya ka. Mayo 22, 2025. Panay na ang kulog at kidlat sa lugar namin. Ayon sa ulat ng panahon, may thunderstorm at kasama ang lugar namin doon. Habang nakatanaw ako sa bintana ng aking kwarto, pinapakinggan ko ang bagong upload nyo na lihim ng bagong kabit ng kandidatong kapitan. Sobra ang tawa ko kay Mercedes at sa kalokohan ng trans na kaibigan niya. Bigla kong napatigil. Kinuha ko ang maliit kong notebook at binasa ang aking mga itinala doon noong ako'y 27 anyos. Nang mapatili si Mercedes, doon ko napagdesisyonan na ipagkatiwala sa inyo ang aking tunay na karanasan na may kinalaman sa aswang. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Val. Madalas akong lokohin na si Val na walang malay, gawa ng pelikula ni Vilma Santos. Pero sa pagkakataon po na ito, ang inyong si Val ay may malay at kaalam-alam sa buhay ng may buhay. Nangyari ang lahat, 15 taon na ang nakalilipas. Ram, hindi to ang daan ng prosesyon. Alam ko, palusot ko lang naman ang pagsama sa prosesyon. Gusto ko lang puntahan si Aling Vera. Malaman kung okay lang ba yung maglola. Pinahabol pa ni Daddy sa aso. Kita ng umuulan. Baka magtawag ng mga maligno ang airpods mo. Lalo na kapag nalaman itong ginagawa mo. Hindi pa naman magandang nagagalit yun. Eh di wag nating ipaalam. Ang hindi niya alam, hindi niya ikagagalit, di ba? Alam mong may gamit ang tatay mo. Siguradong naisumbong na tayo ng mga gabay ni Tio Veles. Ang init pa naman ng mata ng airpods mo sa akin. Yang tungkol sa gabay na yan, lately, parang iba na si Daddy. Parang humihina na ang kapit ng gamit sa kanya. Paano humihina? Hindi na nakakakita, ganon? Sa tingin ko, Insan, tama ako doon sa sinabi mo nung nakaraang gabi. Sinabi ko? Anong sinabi ko? Na hindi na ganun kalakas si Daddy sa espiritual. Ilang beses ko na siyang nahuhuli na nanguhula na lang. Hit miss, ganun. Teka, saan na nga ba daw ang kinaaling Vera? Ah, dito sa kanan. Oops, dito sa kaliwa kasi. Ano ba naman yan? Ililigaw mo pa tayong dalawa. Paano mong nasigurado? Galing na ako dito kagabi. Bakit hindi mo ko sinama? Siguro mas mabuti na yon. Anong ibig mong sabihin na mas mabuti? Ano, kasi ang totoo niyan... Ram! Ano yun? Namputik naman. Nagulat ako. Daan-daan ka naman. Baka mahimatay ako niyan eh. Saka na tayo tumuloy. Masama ang kutob ko. Parang may hindi magandang mangyayari. Anong ingay yun? Val! Huwag po! Aling Vera! Parang awa niyo na po! Gabi ng fiesta sa aming barangay noon. Katatapos lang ng makadurog puso na eksena kung saan ipinagtabuyan ng tatay ni Ram ang maglola na dumalo sa handaan.
Kung paano nagsimula ang lahat, ay hayaan ninyo na dalhin ko kayo pabalik ng isang araw bago ang kasiyahan. Galing kaming Maynila noon ni Ram, nag-aabang ng jeep sa terminal at pauwi na kami sa bahay nila ng Diyos ko naman! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Alam mo, kung may bala ka na magpabundol sa sasakyan, huwag sa harapan ko. Kung hindi ko naagapan, nako, pancake na yan ngayon. Sabi ka dyan. Hi, miss. Ako si Val. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Dorothy. Anong pangalan ng kasama mo? Sabi na, si Ram ang mapapansin. Si Ram yan, second cousin ko. Mga dayo kayo dito? Makikipista kayo sa amin bukas? Masaya ang pista namin dito. Hindi, miss. Taga rito talaga kami. Anak ako ni Apo Veles. Yung kilalang manggagamot dito? Yung... Nasa may dulo ang bahay. Na bahay Kastila at 3 ang sasakyan. Oo, tatay ko yun. Dorothy, tayo na. Kanina pa kita... Abay, si Ram ka na ba? Opo, kayo po si... Aling Vera. Ako nga. Nako, hindi po kayo tumatanda. Ang gwapo mo namang bata ka. Ang tangkad mo na rin. Bolero ka nga lang. Hindi po Talaga pong bata pa din kayong tignan. Alin bang bata? Oh, heto at puro puti na nga ang buhok ko. Artistahin ka, Toto. Syempre kung nandito si Ram, nandito din ang poging-pogi na si Val. Malilimutan ba naman kita? Kamusta ka na ba, Toto? Okay naman po ako, Aling Vera. Namiss ko po kayo. Namiss din naman kita. Kayo ni Ram. Opo, tunay akong KSP kung makaarte sa harap ni Aling Vera. Ulila na akong lubos, Madam Venus. Inampun lang ako ni Choveles, o mas kilala sa tawag na Choveles, dahil sa malaking halaga na naiwan ng mga magulang ko na pinsang buo niya. Buong buhay ko para kung wala lang, si Aling Vera lang ang talagang nakakakita sa akin. Anak ni Veles, nagkamali ka nag-uwi. Sakto, Biyernes pa ang pista. Ipaabot mo to sa ama mong huwad. Kung ano ang dinanas ko, ipaparanas ko sa kanya sa pamamagitan mo. Hindi kaya mapoprotektahan. Nakakatakot naman si Mang Peron. Parang ngayon ko lang yata nakitang maging ganun yun. Aling Vera, bakit po ganyan ang itsura nyo? May masakit po ba sa inyo? Ram, anak. Ngayon lang ako makikisuyo sa'yo. Ano po yun? Makisuyo ka sa ama mo, kay Beles. Magpaluto ka mo siya ng papaitan. Yung kahit sapat lamang para sa inyong 3 ni Nabal. Pero ayaw na ayaw po ni Daddy ng papaitan. Halos maghurimentado yun kapag nakakakita ng putahing yun. Kumakain nun ng ama mo. Nung kabataan namin, gustong-gusto niya ang putahin na yon. Dati po siguro. Pero nitong mga nakaraang taon, hindi ko po alam. May bisita ho na nagdala ng papaitan. Specialty daw po nilang mag-asawa yon. Inialok po kay Tiyo. Oh, anong ginawa ni Beles? Bigla na lang po tinabig ni Tiyo Veles ang mangkok ng papaitan. Sinabi po niya na mula daw nang ianak tong si Ram, hindi na daw po siya kumakain o tumitikim ng papaitan. Paano kaya ito? Susubukan ko po na mag-request sa mga tagaluto. Marami naman pong tao na namamasukan sa bahay ni Tiyo kapag pista. Sasabihan ko na lang na dadagdagan ko ang upa sa kanila. Tinupad ko ang pangako ko kay Aling Vera, Madam Venus. Nang makauwi kami, kaagad kong hinagip ang mga tagaluto. Ngunit bigo ako. Wala ni isa sa kanila ang napakiusapan kong magluto ng papaitan. Maging ang mga kasambahay na maganda naman ang pakisama ko, ay bigo akong mapakiusapan. May isa pa na isunumbong ako sa aking tiyuhin, dahilan upang ako ay mapagalitan. Anong katarantaduhan ang narinig ko, Val? Kararating mo pa lang. Gumagawa ka na ng gulo. Kinakalaban mo na ba ako ngayon, ha?
Wala po akong ginagawang ganun, Tiyo. Hindi ko din po kayo kinakalaban. Wala. Gayong nangungulit ka sa mga tao sa kusina na magluto ng papaitan. Alam mong ayaw na ayaw ko ng buwisit at putahing yun. Gusto mo bang palayasin kita, ha? Pero bilin po ni Aling Vera. Aling bere na naman. Kailan mo ba makakalakhan? Yan lintik na pakikipaglapit mo sa babaeng yun. Tapos na ang usapan na ito. Huwag na huwag ko nang maririnig pa ang tungkol sa papaitan na yan. Kung hindi, talagang magkakalintigan na tayo. Dahil galit na galit ang tiyuhin ko, nagpasya ako na sadyain sa bahay nila si Aling Vera. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Mga ilang oras din kaming nakatulala lang nang makaisip ako ng paraan. Ayun, alam ko na ang gagawin natin. Paano? U-order ako ng papaitan sa inyo. Dati naman talagang kilala si Aling Vera na nagluluto ng papaitan dito sa amin. Maghuhurumentado ang tiyuhin mo. Sa oras na makita ko na may dala ng tray ng papaitan. At sino namang may sabi na ipapakita natin? Siyempre, patakas. Para hindi niya maharang. Ano ka mo? Aabangan ko kayo. Sa backdoor ko kayo padadaanin. Ako magpupuslit ng papaitan. Okay ba yun? Sa bagay, tama ka doon. O kung gusto nyo, palihim na lang kaming pupunta ni Ram dito sa bahay nyo. At dito na namin kakainin ng papaitan. Pwede din naman kami sa ganun. Hindi, iho. Dapat ay nakahain sa hapag ng pista ang papaitan. Doon din ninyo dapat kainin yon. Yun ang nararapat. Nagtataka man ako, hindi ko na kinulit pa si Aling Vera. Ang mahalaga, napagbigyan ko siya at masusunod namin ang kanyang bilin. Medyo gabi na nang makaalis ako sa kanila. Malayo-layo na ako nang maalala ko na hindi ako nag-abot ng bayad. Oo, alam ko na pwede namang mag-COD na lang ako. Iabot ko na lang ang bayad pagkahatid nila. Pero ginusto kong bumalik dahil gusto kong makasilay ulit kay Dorothy. Aling Vera! Yuhu! Si Val po ako. May nakalimutan po ako kaya ako bumalik. Baka naman nasa may kambingan na sila. Sabi ni Aling Vera, ngayong gabi daw niya sisimulan ng paghahanda ng papaitan eh. Nako, tama nga ako. Nagsisimula na yata magkatay si Aling Vera. Aling Vera... Alay ko ang kambing na ito. Bilang proteksyon ng aking pamangkin na si Ram mula sa masamang balak ni Perun bukas. Huwag niyo po siyang hayaan na mapahamak. Galit po ako kay Beles sa ginawa niyang pang-aabandona sa kapatid ko. Pero alang-alang po sa aking pamangkin, proteksyonan niyo po sila. Balutin niyo po sila ng inyong liwanag. Nakita ko na isinali ni Aling Vera ang dugo ng kambing sa kupita at ininom niya yun. Nakadama ako ng pandidiri at takot sa aking nakita. Dahil sa pagkalito, hinayaan ko na manaigang takot sa aking puso at isipan. Dahan-dahan akong umurong palayo. Nang masigurado ko na hindi nadinig ang aking mga yabag, nanakbo ako palayo sa lugar na yun. Ano ba yung nakita ko? Ibig bang sabihin nun ay kadugo ni Aling Vera si Ram? Kung ganun, paano na si Dorothy? Magkadugo sila ni Ram. Sinong nandyan? Val, anong ginagawa mo sa dilim? Ba't hindi ka magsindi ng ilaw? Para ka maligno dyan. Pasensya na, Insan. Nalimutan ko magsindi ng ilaw eh. Nalibang yung pag-iisip ko. Baka naman nakakaabala ako. Anong abala? Hindi ba kayo magkikita ni Hilda dito? Aba, ikaw lang ang bukang bibig nun mula nang dumating tayo. Ano? Umayos ka nga. Hindi ko papatusin si Hilda. Naku po, nakakatakot airpods nun no. Tsaka, balitang balita na naghahanap na namimikot yun.
Kahit ang dulo ng daliri nun, di ko hihipuin. Eh bakit nandito ka? Nag-iisip lang. Galing ka ba sa labas? Maputi ang sapatos mo. Nakatapak lang ng lubak dyan sa tabi-tabi. Dinamdam mo yung galit ni Daddy ano? Hindi naman, sanay na ako. Wala na sa akin yun. Hayaan mo na. Kung sakaling hindi man masunod ang bilin ni Aling Vera, sa tingin ko naman, magiging ligtas tayo. Malakas ang espiritual ni Daddy. Hindi ako sigurado dyan. Sa tingin ko, mahina na si Tio Veles pagdating sa espiritual. Sumapit ang kinabukasan. Paroot parito na ang banda sa pagtugtog ng musiko ng pista. Masaya ang buong paligid. Buhay na buhay ang aming lugar. Abala si Tio Veles sa pag-estima ng kanyang mga bisita. Saktong dating ni Aling Vera at Dorothy. Dala nila ang tray ng bagong luto na papaitan. Gaya ng aming napag-usapan, sa likod bahay ko sila idinaan. Buhay na buhay ang lugar natin. At puno na ng bisita ang bahay ninyo. Mga nagpapatingin kay Daddy ang karamihan. Diyan ka na muna, Ram, ha? Oh, saan ang punta mo? Mamaya lang ng konti, mag-exhibition ng majorettes dito. May aasikasuhin lang ako saglit. Eh sige, bilisan mo. Para tayong dalawang makakita ng mga legs. Aling Vera? Kanina pa po kayo dumating? Hindi naman. Kararating-rating lang din. Nasaan si Ram? Kasama mo ba? Hindi pero madali lang tawagin yun. Nasa terrace lang siya. Nag-aabang ng exhibition performance ng mga majorettes. Ay, sadyang kaabang-abang ang mga yun. Nasaan ang mesa ng handaan nyo? Nandun po sa may salas, sa may arko. Malapit sa mahaba na dining table. Tayo na po. Dalhin ko po kayo dun. Makisuyo na ako, Toto. Pakitawag mo na si Ram para makakain na kayo nitong papaitan. At saka bago pa makapanggulo si Perun, nakita namin na patungo na rito. Sige po, tatawagin ko na. Pakidala mo na din itong platito na naglalaman ng unang sandok ng papaitan. Ilagay mo sa altar. Humingi ka ng proteksyon para sa inyo ni Ram. Isama mo na din ang tiyuhin mo kahit hindi niya gusto ang papaitan. Okay po. Matapos kong mailagay ang platito na may papaitan sa altar, tinawag ko si Ram. Niyaya ko siya sa hapagkainan kung saan hinainan kami ni Aling Vera ng naturang putahe. Katatapos lang namin kainin ang papaitan nang marinig namin si Mang Perun. Ang sarap niyo talaga magluto, Aling Vera. Sigurado ako na said ang papaitan niyo niyan. Baka may maghanap pa. Katulong ko si Dorothy sa tamang timpla. Humina na kasi ang aking panlasa nung ako ay nagkaedad na. Siya nga. Bah, magaling din pala magluto ang apo nyo. May pamamanahan na po kayo. Kung pwede lang talaga, susuportahan ko kayong dalawa. May sinasabi ka ba, Val? Hala, ano yun? Malediko, tipiach posteris tuwis. Sasalutin ang buong pamilya mo. Puro sakit at kamalasan lang dadaanin ninyo. Hindi sa lahat, anuman o maging sino man ang mahalin at pangahalagahan mo, mawawala sa'yo. Katulad ng ginawa mo sa akin. Perun, naputulan ka na ng kwerda sa utak nung ipinagpalit ka ng iyong kasintahan. Layas! Lumayas ka ditong salot ka! Ilabas niyo ang gagong yan! Lola, paano na po? Huwag kang mag-alala, Apo. Protektado na sila. Ngayon nakakain na sina Ram at Bal ng papaitan. Ayoko man pero kailangan ko mapakain si Veles. Bago pa magsimulang tumalab ang sumpa ni Perun sa kanya. Sandukan mo ako ng isang platito. Heto po, Lola. Dito ka lamang ha. Kahit anong marinig o makita mo, huwag kang makikialam. Ganon din kayo, Ram, Bal. Veles. Vera, paanong... Hindi pa rin kita napapatawad sa ginawa mo sa kapatid ko. Pero ayokong malungkot si Ram. Eto kainin mo ito. Ano ba itong... Ha? Ilayo mo sa akin ang nakasusok ang bagay na yan. Ganoon ba talaga ang baba ng pagtingin mo sa dugo naming magkapatid?
na kahit ang pagkain na minsan mong ginusto dahil niluluto yun ng kapatid ko ay kinamumuhian mo na ngayon. Bakit? Dahil ayaw mo malahiran ka ng kaabaan namin? Umalis ka dito sa pamamahay ko, Vera. Bitbitin mo yung apo mo. At wag na kayong tatapak pa kahit na kailan sa pamamahay ko. Dad, baka naman maaari niyong palampasin na ang pista. Palampasin? Salot ang pamilya ng babaeng ito. Mga mahihirap na nais makaalis sa hirap sa pamamagitan ng pagbingwit sa mga katulad nating mayayaman. Alam mo hindi totoo ang bintang mong yan sa kapatid ko. Bintang nga ba? Veles, habang hindi pa huli ang lahat, maglinaw ka ng isipan at magbago ka na. Umalis ka na. At nang natitigil na yung kahibangan mo, kalad ka rin yung napaalis ang maglolang yan. Palabas ng bahay ko! Tiyo, baka naman maaaring patilain na muna ninyo ang ulan. Magtigil ka! Lumayas kayo ng apo mo! Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ipinagtabuyan ng maglola ng tiyuhin ko. Hindi pa siya nagkasya. Nagtawag pa ng 2 tauhan naming malaki ang mga katawan. Nang tuluyan ng makababa ang maglola, nakita namin silang sumilong sa may garahe. Ngunit kahit doon na lang, hindi pa sila tinigilan ng tiyuhin ko. Ipinahagad pa sila sa mga malalaking aso na alaga niya. Eh di umalis kayo, mga mapagsamantala. Dad, parang sobra naman po yata ang ginawa ninyo sa maglola. Sobra? Ano pa ang sobra? Anak, pinoprotektahan lang kita. Nag-aalala ko na baka itinutulak niya sa'yo ang apo niya. Alam mo namang kahit nag-aalbularyo ako, mataas na uri ng pamilya ang lahi natin. Ayokong malahian ka ng mga hampas lupa. Hindi naman po hampas lupa si Dorothy, Tiyo. Isa ka pa. Anong pumasok sa isipan mo? At hinayaan mo na makapuslit ang maglola na yon. Gusto lang po na tumulong ni Aling Vera. Nag-aalala po siya para sa atin nang magsabi si Mang Peron na may gagawin siyang masama sa inyo. Kay Ram, sa pamilya natin. Binibilog lang ng babaeng yun ang ulo mo. Pinapaniwala ka niya, nakakampi mo siya. Kung hindi ko pa alam, kaalam siya ni Peron. Mga intrigero. Hindi lang nila matanggap na mas malakas ang gamit ko kaysa sa daladala nila. Sinasabi niyo po ba nadala ng inggit ang lahat ng ipinapakita ni Aling Vera? Na kaya lang siya nakikipaglapit sa amin nung mga bata kami ay para lang makalapit sa inyo? Parang may mali po. Hindi nagtutugma ang istorya. Ano bang alam nyo? Layuan nyo ang Vera na yon. Walang buti na idudulot ang pakikipaglapit nyo sa kanya. Hindi na kami nakipagtalo pa sa tiyuhin ko. Walang saysay ang kontrahin siya. Lalo na't ginamit na niya ang salitang, "Ano bang alam ninyo?" Kinagabihan, katakataka na nagyaya ng pagsama sa prosesyon si Ram. Ikinutuwa namin yon ni Tiyo. Dagdag punto sa kanyang pagpapabango sa tao. Binigyan pa kami ng 1 kahon ng kandila upang ipamigay sa mga nasa prosesyon. Ngunit Sige, ingat kayo. Ito ang 1 kahong pakandila. Ipamigay nyo sa mga kasama sa prosesyon. Kung may matira, itirik yung lahat para sa mahal na berhen. Sige, Dad. Gagawin namin. Alis na po kami, Tiyo. Kita po tayo mamaya. Val, yung kalokohan mo kay Vera. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong idamay ang anak ko. Malilindikan ka talaga sa akin. Huwag kitang makikita na patuloy na nakikipagbabutihan sa maglola na yon. Lumakad na kayo at baka maiwan kayo ng prosesyon. Pero hindi kami dumiretso sa prosesyon, Madam Venus. Ibinigay ni Ram ang kahon sa isang batang lalaki at inabutan ng 500 piso. Inutusan na ipamigay ang kandila. Lumiko kami sa isang kanto at nagtanong si Ram kung saan ang bahay ng kumadrona na si Aling Vera. Ito ang naging dahilan upang masugod kami ng aswang habang binabagtas ang madamong daan patungo sa bahay ni Aling Vera.
Aling Vera, ako po ito, si Val. Maghunos dili po kayo. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Aling Vera! Val, Sa ngalan ni Bathala, aswang, layuan mo ang tao na iyong kinukubabawan. Aling Vera! Ang kwintas! Bal, nasaktan ka ba? Aling Vera, pero ang alam ko po, Ang mabuti pa, sumama na muna kayo sa bahay at nang mapag-usapan natin na maayos ang nangyari. Hindi ako masyadong nasaktan sa engkwentro na yon, Madam Venus. Parang may kung ano na pumigil doon sa aswang. Tuluyan din akong nilayuan noong aswang nang mahawakan niya ang kwintas na suot ko. Parang pinaso ng nagbabagang bakal ng kamay noon. Sumama kami sa bahay ni Aling Vera, katulad ng suhestyon niya. O ayan, okay ka na. salamat. Ram, nasaktan ka ba? hindi po. Hindi naman po ako nilapitan ng aswang. Bago ang lahat, gusto kong malaman. Bakit mo tinawag sa pangalan ni Lola ang aswang na umatake sa'yo? Ang buong akala ko, si Aling Vera yung aswang. Ha? Bakit? Saan mo naman nakuha yung ideya na yan? Abot-abot ang hiya ko habang ikinikwento ko ang nasaksihan ko noong nagdaang gabi. Kita ko na pigil ni Aling Vera ang tawa niya. Si Dorothy naman, halos magbuhol ang kilay niya sa bawat salita na binitawan ko. Nang matapos akong magkwento, tuluyan na siyang nakasimangot. Bal, matanong lang kita. Ano yun? Gunggong ka ba? Ha? Bakit naman? Bakit hindi ka nagtanong? Natatakot ako eh. Okay na yan. Hindi naman ako galit. Salamat po. Pero may tanong ako sa'yo, Val. Ano po yun? Maaari ko bang makita yung suot mo na kwintas? Nakita ko kasi kanina na hinawakan niya nung aswang. Pagkatapos parang nasunog ang kanyang palad, kaya nanakbo na. Ito po. Aba, alakol ito ng Diyos na si Peron. Ni Mang Mang Peron? Hindi, nung Diyos na si Peron. At isa pa, parang... Oo. Kwintas mo yan. Napulot ko. Nalaglag mo yan nung hinigit mo ako para hindi ako mabundol nung sasakyan. Ah, ganun pala. Hindi ko napansin na nawala ang kwintas ko. Ito, isinasauli ko na. Salamat, Dorothy. Dahil sa kwintas mo, nakaligtas ako. Kung sa'yo na muna kaya ang kwintas. Wag na. Ngayong alam na natin na mabisa na pangontra itong kwintas mo at may aswang pang pakalat-kalat, dapat na isuot mo na nga ito. Sa tingin ko, dapat ikaw. Oo, sa tingin ko rin. Sa'yo na muna yung kwintas, Val. Kasama naman ako palagi ni Dorothy. Mapoproteksyonan ko siya. Sige po. Salamat po, Aling Vera. Sa'yo din, Dorothy. Salamat sa pagpapahiram ng kwintas mo sa akin. Iingatan ko ito. Malalim na ang gabi nang payagan kami ni Aling Vera na umuwi. Nagbigay din siya ng mga pangontra sa aswang. Pero may isa pang bagay na hindi ko maintindihan, Madam Venus. Oo, palaki po ako ng isang albularyo. Isang sosyal na albularyo. Pero bago sa akin ang koneksyon ng papaitan sa espiritual. Dahil nandoon na rin naman kami, itinanong ko na. Oh, mag-iingat kayo. Huwag niyong iwawalay sa inyo yung mga pangontra na aking ibinigay. Opo. Aling Vera, may tanong po ako. Ano yun? Ano pong koneksyon ng papaitan? Noong magsisigaw si Mang Peron noon sa terminal, bigla nyo kaming binilinan na kumain ng papaitan. Oo, natatandaan ko yun. Noong nanggulo kanina sa pista si Mang Peron, sinabi nyo na okay na kami dahil nakakain na kami ng papaitan. Ano pong koneksyon nun? Sa espiritual, nagbibigay lakas ang kambing. Ito ay nakakaalis din ng kadiliman. Nagbibigay proteksyon at nakakapagpagaling.
Kaya't ang papaitan na may sibuyas at bawang ay mainam na pangontra sa masasamang puwersa, sumpa, kulam at maging sa mga aswang. Kaya pala, halos sumuko yung aswang nang mahingahan ako. Akala ko dahil bad breath lang ako eh. Val, tayo na. Baka hinahanap na tayo ni Daddy. Sige, tayo na. Basahin mo yan mamaya. Ganun nga po ang ginawa ko, Madam Venus. Noong nasa kwarto ko na ako, binuksan ko ang nakatiklop na papel na iniabot sa akin ni Aling Vera. Sa sulat niya, gusto niyang makipagkita ako sa kanya ng madaling araw sa may sementeryo. Oo, nakipagkita ako dahil sabi ng kutob ko, mahalaga ang gusto niyang pag-usapan. Nang dumating ako sa sementeryo, nandoon na siya. Nakapagtirik na ng mga kandila sa isang puntod. Pumunta ka. Paano kung aswang pala ako? Tapos na po tayo sa usapan na yan. Oo, tama ka dyan. Yan po ba ang tunay ko na pinsan? Tama pala ang kutob ko na narinig mo nga ako nung gabing yun. Hanggang kailan niyo po itatago? Hanggat kailangan. Hindi po kayo nagiging logical sa sitwasyon na ito. Naisip niyo po ba kung anong magiging epekto nun kay Ram? Na yung buong buhay niya ay isang kasinungalingan lang? Nasaan? At alin doon ang kasinungalingan? Lahat po. Lahat. Pagmula sa katotohanan hindi si Ram ang anak na inaasahan ni Tio at ang katotohanan na patay na ang anak nila ng babaeng pinakasalan niya pagkalagsang pa lang. Siguro na pressure yung matanda sa akin. Nagsimula siyang magkwento. Sabi niya, dati silang matalik na magkaibigan ni na Choveles at Mang Perun. Naging magkasintahan si Choveles at ang nakababata niyang kapatid. Ngunit hindi aprobado ni Mang Perun ang sitwasyon noon. Alam na ba ni Perun na magkasintahan na kami ng kapatid mo? Hindi pa. Baka mamaya ay sabihin ko. Bakit? May problema ba? Huwag mong sabihin na pinagseselosan mo ang pagiging malapit ni Perun at ng kapatid ko. Hindi yun. Ang lagay kasi, hindi aprobado ni Perun ang panliligaw ko sa kapatid mo. Baka lokohin ko lang daw. May balak ka nga bang lokohin ang kapatid ko? Natural, wala. Bakit ko naman lolokohin ang kapatid mo? Pinaghirapan kong ligawan tapos lolokohin ko lang. Ano ako? Baliw? Ay, wala naman pala eh. Di, wala ka din dapat ipag-alala kay Perun. Makikita din niya ang sinseridad mo sa kapatid ko. Ngunit, ano ang sinseridad kung may lihim palang itinatago ang isang lalaki? Isang araw sumabog ang balita na ipinagkasundo ng magulang niya si Veles. Dala ng pag-aalala sa nakababatang kapatid, kinausap ni Aling Vera ang kaibigan. Hindi ko pa ba nasabi? Akala ko nabanggit ko na sa'yo. Hindi pa. At mukhang wala kang balak sabihin sa amin ang katotohanan. Hindi naman sa ganun. Nawaglit lang talaga sa isipan ko. Ano kasi, nakalimutan ko lang. Paano ang kapatid ko? Vera, alam mo namang hindi ko makokontra ang magulang ko. Kung ganon, ako ang magsasabi sa kanila. Nagmamahalan kayo ng kapatid ko. Dapat nilang maunawaan yon. Hindi, wag. Huwag? Anong wag? Paano ang kapatid ko? Basta mo na lang itatapon. Ikakasal na ako, Vera. Matagal ko na siyang sensei. Hindi makakaurong ang pamilya namin dahil mula siya sa maayos na pamilya at mga magagaling na manghuhula. Pasensya na talaga, Vera. Nang magkaroon ng bukingan, basta na lang umalis si Choveles na hindi man lang nilinaw ang issue. Basta na lang silang iniwan nito. Kahit makasalubong nila ito sa daan, ay hindi man lang sila nito batiin. Hanggang sa nabalita na malapit na ring ikasal si Mang Perun. Ngunit 2 linggo bago ang kasal ni Mang Perun,
Veles, ano ginawa mo? Bakit mo nagawa kay Pero ng ganon? Vera, hindi ko kasalanan. Nagkainuman kami ng nobya niya. Natagpuan ko na lang na ginagawa na namin yun. Hinahanap ka pa din ng kapatid ko. Pakiusap na, Vera. Huwag muna. Nagkausap na kami ng kapatid mo at nagkaunawaan na. Makipag-ayos ka kay Peron. Sayang naman ang pagkakaibigan natin kung... Vera, nagpapasalamat ako na dinamayan mo ko. Kahit tensyonado ang naging pag-uusap namin nung nakaraan. Pero, huwag mo nang pakialaman ang isyu namin ni Peron. Wala nang nagawa pa si Aling Vera, kundi ang pabayaan na lang ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit hindi nakatiis si Aling Vera nang minsan niyang makausap ang kaibigan na si Mang Perun. Tuluyan na nitong pinutol ang pakikipagkaibigan kay Choveles. Bakit hindi ka humingi ng tawad kay Peron? Ikaw ang nagkamali. Sa palagay mo, kapag humingi ako ng tawad sa kanya, patatawarin ba niya ako? Natural. Hindi. Yun naman pala eh. Bakit pa ako hihingi ng tawad? Wala din namang silbi. Dahil yun ang tama. Ganoon ang tamang gawain ng matinong tao. Responsibilidad mo ang humingi ng tawad. At nasa kamay ng hinihingian mo ng tawad kung tatanggapin niya yon. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng Peron na yun sa akin, ha? Ano? Kakarmahin daw ako. At siya mismo ang magdadala ng karma ko. Tuluyan ng nasira ang pagkakaibigan na kay tagal na inalagaan. Hindi na natuloy ang kasal ni Mang Perun at ng nobya niya. Nagkulong na lamang ang babae sa bahay nila. Si Mang Perun naman ay naging lasenggo na. Sumumpang isang araw ay makakaganti kay Choveles. Isang araw, si Aling Vera naman ang sumalang sa problema na si Choveles din ang sangkot. Tao po! Tao po! Veles! Anong kailangan mo? Bakit ka nagpunta dito? Hindi ka dapat nandito. Veles! Buntis ang nakababatang kapatid ko. Buntis ng 2 buwan. Oh, bakit dito ka sa akin nagpunta? Bakit hindi mo harapin ang nakabuntis sa kapatid mo? Alam mong, ikaw ang nauna sa kapatid ko. Wala siyang karanasan ng makuha mo. Sino pa ang hahanapin ko, ha? Diba ikaw? Ikaw ang ama ng dinadala ng kapatid ko. Halika, dito tayo. Sinarhan ni Choveles ang gate. Hinawakan niya sa siko si Aling Vera at iginiya palayo sa bahay nila. Bakas ang inis, pag-aalala at kaunting takot sa mata nito nang kausapin siya. Vera, ikinalulungkot ko anong nangyari sa kapatid mo. Hindi patay ang kapatid ko, kundi nabuntis mo. Hindi ko mapapanagutan ang kapatid mo. Anong sinabi mo? Hinaan mo ang boses mo. At bakit? Ikinakahiya mo ang ginawa mo, ha? Ikinakahiya mo ang kapatid ko. Vera, hindi ko pwedeng hiyain ang pamilya ko. Naipagkasundo na ako ng tatay ko. Eh kung ganon, hayaan mo akong pumasok sa loob at makipag-usap sa pamilya mo. Dapat mong panagutan ang kapatid ko dahil nagdadalang tao siya. Makinig ka at pakinggan mo itong mabuti. Buntis ng 2 buwan ang mapapangasawa ko. Ano? Galing siya sa magandang pamilya, iginagalang at may impluensya. Kumpara sa pamilyang pinanggalingan nyo, anong pwedeng ibigay ng kapatid mo sa pamilya namin? Wala, di ba? Muling umigtad ang kamay ni Aling Vera, pero hindi niya itinuloy ang pananampal kay Choveles. Bagkus ay binigyan niya ito ng isang malupit na suntok na nagpabalandra sa lalaki pabagsak sa lupa. Iyan na lang ba ang kaya mong gawin? Manampal? Ang magiging sagot mo ang makakapagsabi
kung sasampalin ulit kita o hindi. Kahit papaulit-ulit ang pananampal mo sa akin, hindi ko maaaring panagutan ng kapatid ko. Sinong may sabi sa'yo na sasampalin ulit kita? Sige lang, huwag mong panagutan ng kapatid ko. Makakarma ka din. Napakahayop mo. Wala kang kapantay sa walang hiyaan. Ilang buwan pa ang lumipas, isang malusog na babaeng sanggol ang isinilang ng kapatid ni Aling Vera. Ngunit sa kasamaang palad ay nasawi ang babae sa panganganak. Sabay na nanganak ang asawa ni Choveles, ngunit parehong nasawi ang mag-ina niya. Doon ko isiningit si Ram. Kakilala ko ang kumadrona na nagpaanak sa asawa ni Veles. Pinagpalit namin ng mga sanggol at pinalabas na buhay ang anak nila. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Maaaring mali po si Tio Veles. Pero sana hindi na kayo nandamay pa ng inosenteng buhay. Paano na po si Ram at Dorothy? Magtsuhin po sila. Bal, Huwag niyo pong sabihin na hindi niyo nahahalata na nagkakagustuhan yung dalawa. Bal, ang totoo niyan ay... Isang tili ang pumunit sa katahimikan ng sementeryo. Dahil papabukang liwayway na, may ilang tao na gising na ng mga oras na yun. Agad na napalibutan ng mga tao ang pinanggagalingan ng tili. Isang katawan ang natagpuan. Wakwak ang dibdib at sikmura ng biktima. Wala na ang atay at puso noon. Nang makabalik ako sa bahay, gising na si Ram. Uy, saan ka galing? Mukhang pagod na pagod ka. May nakitang walang buhay na katawan dyan sa may ilog. Isang dayo. Kawawa naman. Si Daddy, nakita mo ba? Hindi nga eh. Tinatawagan ni Kap kanina pero hindi sumasagot. Teka. Makatok. Baka napasarap lang ng tulog. Dad? Gising na ba kayo? Bakit mo kinakatok yung kwarto ko? Hinahanap daw po kayo ni Kap. Kanina pa daw kayo tinatawagan. Hindi ko napapansin. Tio, ano pong nangyari sa palad ninyo? Bakit ganyan? Nalapnos ako ng ihawanin na paring Lito. Diyan na muna kayo. Maliligo lang ako. Araw ng Martes, abala ang mag-ama sa pag-estima ng mga kliyente. Sa bahay ni Choveles, dumadami ang tao kapag unang Martes at unang Biyernes. Madami ang sumasangguni sa tsuhin ko na mas kilala bilang Apo Veles. Dahil hindi kailangan sa eksena ang ampon na kagaya ko, nagpasya akong gumala na muna. Pumunta ako sa plaza at doon ko muling nakita si Dorothy. Nakadama ako ng saya na walang kapantay. Dorothy, Oh, kumusta ka na? Hindi mo yata kasama ang pinsan mo ah. nasa bahay. Tumutulong kay Tio na asikasuhin ng mga tao doon. Ganun ba? Martes nga pala ngayon ano? Oo, kaya madaming tao sa amin. Ikaw, hindi mo yata kasama ang lola mo. Nag-aasikaso ng mga bagong alaga naming kambing si Lola. Inutusan lang niya ako na bumili sa palengke ng gata para panggawa ng langis ng nyog. Masarap ang latik niyan. Gusto mo, ibigay ko sa'yo? Sige ba, hindi ko yung tatanggihan. Saglit na bumalik sa bahay nila si Dorothy. Siyempre sinamahan ko na siya. Pagkatapos noon ay inubos namin ang maghapon sa paggala. Pansamantala kaming nanatili sa may tabing dagat. Panay ang kwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman tungkol sa aming pagkatao. Ibig mong sabihin, kaya ka tulalang naglalakad noon sa terminal ay dahil sawi ka sa pag-ibig? Oo, gustong gusto kong babaeng yun. Naging close din kami pero yun pala, gusto niya lang ako dahil alam ko ang trabaho sa opisina. Ang totoong gusto pala niya yung pinsan ko. Ay, ang sama naman nun. Hindi ka ba nagalit kay Ram? Hindi na. Hindi na? So dati, oo.
Noong maliliit pa kami ni Ram, palagi ako nagtataka. Bakit hindi ako magawang mahalin ni Tio Veles? Kahit pa inampun niya ako. Kahit anong gawin ko na maganda, hindi niya ako mapuri. Sa mata niya, si Ram lang ang magaling. Ay, Nang mag-13 kaming dalawa ni Ram, naririnig ko mula kay Tio Veles na kaya niya lang ako inampun ay dahil sa malaking halaga na inalok sa kanya ng pamilya ng magulang ko. pero ang yaman din naman ng tiyo mo. Hindi pa sapat sa kanya ang yaman niya. Pagtungtong namin ng 15, tinamnan ni Tio Veles ng pang-akit sa babae si Ram. Ha? Eh bakit naman? Ang sabi ni Tio, para makapamili ng babae si Ram. Dahil hindi na siya ang maghahabol, kung di siya na ang hahabulin. Ibang klase din naman mag-isip ang tiyuhin yun, no? Sira ulo. Ayun, sino mang babae na makausap ng matagal ni Ram, instant in love agad. Nakakaingit ang ganun, ano? Naiinggit ba ako, Madam Venus? Oo. Napakalaking oo. Pero noon yun, nang malaman ko ang totoo sa pagkatao ng pinsan ko, naawa ko sa kanya. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na ang tatay niya ay mahal lang siya dahil akalay siya ang anak ng babaeng pinakasalan nito? Napahaba ang aming kwentuhan. Namalaya namin na lubog na ang araw. Nagboluntaryo ako na ihatid siya. Itong kwintas na ipinahiram mo sa akin, saan galing? Bigay ni Aling Vera? Hindi. Sabi ni Lola, suot-suot ko na daw yan nang ihatid ako sa kanya. Ganun pala. Teka, sandali. Bakit? Dali, makiramdam ka. Parang may kakaiba. Parang amoy asupre yung paligid. Dito tayo sa may malaking puno. Bilis! Dito muna tayo hanggang sa makalampas ang aswang. Nasaan ba? Ayan na! Pilit kaming nagsumiksik ni Dorothy sa uka ng malaking puno. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mga mabigat na yabag. Pasimple akong sumilip. Nakita ko ang aswang na umatake sa akin. Malaki ang tiyan. May katawan ng tao pero may ulo ng baboy, Ramo. Halos bumaliktad ang aking sikmura sa amoy ng paligid. Nangamoy dugong na tuyo at asupre ang hangin. Hinintay naming makaalis ang aswang bago kami gumalaw. Ay, akala ko talaga katapusan na natin. Pero sino kaya ang aswang na yun? Bakit ang lakas ng loob na gumala dito sa lugar natin? Yan din ang pinagtataka namin ni Lola. Bakit hindi takot gayong may albularyo? Mabuti pa, lumakad na tayo pa uwi sa inyo. Hindi maganda kung manatili pa tayo dito. Oo, tama ka. Sino kaya yung tumatakbo na yung... Lola? Naku po. Nandyan pala kayo. Maigi at hindi ninyo nakasalubong ang aswang. Bakit po, Lola? Anong nangyari? Ang ating mga kambing, pinagpapapatay lahat ng aswang. Pinagpapatay po? Oo, pinagpapapatay lang pero hindi kinain. Kung ako din si Aling Vera, magtataka nga ako. Ano bang normal na gawain ng isang aswang? Manginain ang hilaw na laman? Pero ang patayin lang ang kambing at hindi kainin, oo, kakaiba nga yun. Umuwi ako na puno ng pagtataka. Linatnan ko na nag-iisa si Ram sa sala. Wala na ring mga bisita. Bagay na nakapagtataka dahil kapag Biyernes at Martes, inuumaga ang mga tao sa bahay namin. Oh, bakit wala ng tao? Sumabit si Daddy. Sumabit. Alam mo na kapag tumitingin si Daddy ng tao, pinabibigay lang ang pangalan, di ba? Oo, ganun nga. Kanina, 5 kliyente ang pumalya si Daddy. Mali-mali ang sinabi niya. Pero may gabay ang daddy mo, di ba? Yun na nga eh. Hindi ko maintindihan. Bakit nanguhula na lang siya? O tapos ano nangyari? Alam mo ba na naniningil ng mahal si Daddy? Naniningil? Sa panggagamot? Hindi, ang alam ko donasyon lang yun, di ba? May ibang negosyo si Tio Veles kaya siya kumikita ng malaking pera. Hindi. Mali. Kanina lang,
Sinumbatan siya ng babae. Pinakamaliit na singil ni Daddy, 5,000. Sa simpleng pagtatanong lang, yun ang halaga. Mas mataas ang singil niya kapag may ginawa na siya. Grabe. Tapos, kanina, parang hindi siya ang daddy ko na nakilala ko. Bakit? Nagsalita siya ng masama nang magreklamo yung kliyente. Para bang yung kliyente ang may kasalanan. Sino pa ba ang dapat sisihin? Dad, nakikinig kayo? Natural. Alam ko ang pinag-uusapan nyo at hindi ako pumalpak. Gago lang ang mga kliyente ngayon. Dad, ano kaya kung mag-retreat muna kayo? Para ma-refresh. May nabasa ako na... Wala akong pakialam sa nabasa mo. Iba ang gamit ko. Tanim ito sa akin. Hindi ko ito inaral. Nasa dugo ko ito. Ang sa akin lang naman po, baka napapagod na kayo. Matagal-tagal na din naman po mula nung nakapagbakasyon kayo. Huwag ako ang pakialaman mo, kundi ang buhay mo. Alam ko ang buhay ko. Nakita mo ba yun? Parang hindi na siya yung daddy na nakalakhan ko. Parang ibang tao na siya. Ano kaya ang problema niya? Ramdam ko ang lungkot at pagkalito ng pinsan ko. Oo, second cousins lang kami. Pero sabay kaming lumaki. Para na kaming magkapatid. Dala ng awa, nakaisip ako ng paraan para alamin ang nangyari kay Choveles. At nang mabawasan naman ang alalahanin ng pinsan ko. Tara, Insan. Alamin natin ang problema ng airpods mo. Ano? Paano naman? Tignan natin sa kwarto niya. Hindi. Huwag yan. Magagalit si Daddy. Hindi niya malalaman. Paano kung isumbong tayo ng mga gabay niya? Mga gabay ni Tio Veles. Hoy, anong ginagawa mo? Kung talagang nandito kayo at ginagabayan pa ninyo si Apo Veles na tiyuhin ko, isumbong ninyo ako. Kinuha ko sa maduming pantalon niya ang susi niya. Ewan ko na sa'yo. Kanang kamay ang pinanghawak ko sa susi. Mwah! Ayan, hinalikan ko pa. Tama na siguro yun. Tara na. Hintayin ko na lang na mag-open sa akin si Daddy. Kapag hinintay mo pa yun, baka tuloy na mawala ang daddy mo na kilala natin pareho. Sige na nga. Bahala na. Parang mga bata na nakagawa ng kalokohan, pinuntahan namin ang kwarto ni Choveles. Binuksan ang pinto gamit ang susi na nakuha ko. Normal na kwarto na may normal na ayos. Sa iba siguro oo, pero hindi sa bata na katulad ko na palaging hindi pinapansin ng mga tao. Opo, Madam Venus, noong bata pa ako, may masama akong ugali. Mahilig akong maniktik sa mga ginagawa ng mga tao. Tayo na. Baka bumalik si Daddy. Shh, saglit lang. Ano bang ginagawa mo? Anong kinakapa mo dyan sa sulok ng cabinet ni Dad? Nung malit pa ako, minsan kong nakita ang daddy mo. May hinipo siya dito eh. Tapos bumukas. Parang may malit na kwarto dito, hindi ko alam, basta pumasok siya. Baka naman nananaginip ka lang noon. Tayo na ka... Gusto mo pa din lumabas? O titignan natin kung anong nasa loob nito? Sa puntong ito, Madam Venus, pwede ko kayang hilingin sa inyo na batukan po ninyo ako? Siyempre hindi. Nang pasukin namin ang maliit na espasyo sa likod ng cabinet, tinayuan ako ng balahibo. May altar doon. Pero hindi kagaya ng altar na alam ko. May pentagram doon na nakabaliktad kung saan may nakapaikot na ahas na may ulo ng lalaking tupa na may sungay na paikot. Hindi ako pamilyar sa espiritual pero sigurado akong hindi ito sa kabutihan. Ano ito? Bakit may larawan ng mga babae dito? At guhit ng sanggol? Hindi ko alam. Pero baka si Aling Vera masagot tayo. Anong ginagawa mo?
Ipapakita ko mga ito kay Aling Vera. Eh kung hayaan na lang natin. Ayoko malaman. Baka hindi kayanin ng isip ko ang malalaman ko. Baka... Mahal mo ang AirPods mo, di ba? Oo. Alam ko kung saan papunta yung sinasabi mo. At ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo. Hindi ko masasabi kung sapat ang pagmamahal ko kay Daddy para tanggapin ang katotohanan sa lahat ng ito. Magkagayon pa man, sumama pa rin sa akin si Ram. Bitbit ang kinuha kong larawan at mga Latin na nakasulat sa mga papel. Lumabas kami at binigtas ang daan papunta sa bahay ni Aling Vera. Pero wala si Aling Vera sa bahay. Si Dorothy lang ang dinatna namin. Ito ang mga gusto niyong ipakita kay Lola? Oo, hindi ako pamilyar sa mga espiritual pero iba ang pakiramdam ko sa mga yan. Una, ang mga larawan na to, kilala ko. Nakita ko ng 2 babae na ito sa album ni Lola. Sino sila? Itong may mahaba at unat na buhok. Siya ay ang kasintahan ni Mang Perun. Yung tambay na mama na Lasenggo, dating kaibigan ng lola mo. Oo, tama ka dun. At itong babaeng ito? Ito namang isa na may maikling buhok na parang sinaunang buhok ni Vilma Santos. Itong nakababatang kapatid ni Lola. Namatay siya sa panganganak na sa tingin ko ngayon lang parang hindi sa natural na paraan. Ano? Saan nyo nga ulit nakuha ang mga to? Itong lahat ng papel na to? Sa kwarto ni Daddy. Baka mahirapan kang tanggapin ang sasabihin ko. Sige lang. Gusto kong malaman ng totoo. Ito ay orasyon para malaglag ang bata. Pampalaglag na orasyon? Mas tama na sabihing iniaalay ang bata sa dyablo kaya nalalaglag. Sumasamba sa demonyo si Tio. Hindi ko alam pero parang gano'n na nga. Base sa mga guhit na ito. Isa pa, mukhang sa parte na ito, dito sa kung saan nakakabit ang larawan ng kapatid ni Lola. Pumalya si Apo Beles sa ginagawa niya. Pumalya? Hindi namatay ang bata sa orasyon na to, kundi ang ina. Sa kapatid ni Aling Vera. Bakit pag-iinteresan ni Daddy ang kapatid ni Aling Vera? Ano yun? Parang galing sa may likuran nyo. Naputol ang pag-uusap namin dahil sa malakas na kalabog sa likod bahay. Magkasama namin yung tiningnan. Para lang mabigla na nasa bakuran ni na Aling Vera ang aswang. Diyos ko po! Tara, bumalik tayo sa bahay. Kumuha kayo ng asin. Naku, sinasugot tayo! Diyos ko po! Tama na ito, Beles! Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo! Ano? Si Daddy ang aswang? Si Tio? Masamang biro yan, Aling Vera. Tama na, Beles! Utang na loob! Ihinto mo na ang lahat ng ito! Oh, ay, Lola! Binundol ng papaalis na aswang si Aling Vera. Dahilan upang matumba ang matandang babae at mapaupo sa lupa. Malaking gurlis ang iniwan ng pambubunggo ng aswang sa braso ni Aling Vera. Matapos namin gamutin ang sugat ng matanda, ipinakita na namin sa kanya ang mga larawan. Magkatulad sila ng sinabi ni Dorothy, pero mas malinaw ang sagot niya. Aling Vera, paano niyo pong nasabi na si Tio Veles ang aswang? Noon pa ako may kutob. Pero nang makita ko ang aswang sa aking bakuran, noon lang ako nakasigurado. Isa pa, ang mga larawan at guhit na to, patunay na matagal lang aswang ang ama mo, Ram. Ano po? Itong orasyon na ginamit niya sa kapatid ko upang malaglag ang bata, bumalik iyon sa kanya. At iyon ang naging dahilan ng pagkaaswang ng ama mo. Kung kaya't hindi na siya makakakain ng papaitan. At kung bakit gano'n ang galit niya noong handaan. Teka, hindi ko po maintindihan. Anong kinalaman ng lahat ng ito? Kung si Daddy talaga ang aswang, bakit po siya magkaka-interes sa bahay niyo? Dahil iniisip ng tatay mo na si Dorothy ang anak ng nakababatang kapatid ko. Na anak niya sa pagkabinata. Ang bata na pilat sa maganda niyang pangalan na iniingatan. Po? May anak si Daddy sa kapatid niyo? Oo, meron. Pero hindi si Dorothy. Pinalabas ko lang sa lahat na anak siya ng kapatid ko.
Kung ganun, sino po ang totoong anak ng kapatid niyo? Aling Vera, Dorothy, pasensya ka na ha. Nahihiya ako sa iyo, Apo. Okay lang po, Lola. Alam ko naman po noon pa, di ba? Ampun niyo lang po ako sa pamangking niyo. Kasinungalingan din yun. Po? Patawarin mo ako, Apo. Ampun lang kita. Iniabot ka sa akin ng kumadro ng sisaling. Dahil hindi ka daw kayang alagaan ng ama mo na lasinggero. Kung ganun, sino po ang tatay ko? Hindi ko alam. Nangyari yon matapos ang pabor na hiniling ko sa kanya pagkalipas ng 6 na taon. Ang tanging meron ka na galing sa tatay mo ay ang kwintas na may palawit na palakol ng Diyos na si Perun. Kung sino man ang tatay ko, siguro mahal na mahal niya ako. Ibang klase ang proteksyon na dala-dala nun. Napatunayan na natin yun nung maprotektahan ng kwintas si Bal mula sa aswang. Sa tingin ko nga, tama ka. Kung sakaling may sama ka ng loob sa akin. Lola, hindi po ako galit. Kung ano man po, puro pasasalamat lang ako para sa inyo. Tinrato niyo po ako na maayos. Minahal niyo po ako na parang sariling dugot laman ninyo ako. parang may nagkakagulo sa labas. Hindi ko gusto ang tunog nun. Ang alin po, Lola? Narinig ko na ang mga boses na yon sa parehong tono. Ilang dekada na ang nakalipas. Sa may dagat, ng 2 magkaibigan ang halos magpatayan nang dahil sa pangtatraydor ng isang kaibigan. Inabutan namin si Mang Perun at Choveles na nagpapambuno. Habang nakapanood ako sa kanila, napatunayan ko na totoo pala ang sabi ng iba. Na nawawalan ka ng pakiramdam kapag sumobra na ang shock mo. Siguro kung may makapasok sa loob ng utak ko noon, kita nila na sa sobrang stress ko, natawa ko. Ampun lang si Dorothy. Hindi sila magkadugo ni Ram. Pwede na sila. Iwan na naman ako. Bakit ba hindi ka nalang mamatay? Ilang beses na. Pero bakit laging sala? Mamatay ka na lang, Perun. Para hindi na kita makita. Bakit kailangang asawa kong umalis? Bakit niya kami iniwan ng anak ko? Lumaki si Ram na walang ina. Ang kawawa kong anak na hindi nakaranas ng pagmamahal ng isang ina. Dahil hindi ka tabla ng sumpa na hayop ka. Kung mamatay man ako, isasama kita. Hindi ako papayag na ako lang. Nawalan ako ng nobya. Nawalan ako ng anak dahil sa'yo. Hayop ka. Baboy. Manyak ka. Ginusto yun ng nobya mo. Akala niya, kapag naanakan ko siya, makakakuha siya ng yaman sa akin. Nagkamali siya. Hindi ako papatol sa mababang uri ng babae. Hindi ang katulad ko. Hindi ako aako ng bastardo na hampas lupa. Ganon ba, Beles? Hindi ka aako ng bastardo na mula sa sinapupunan ng isang babaeng mababa ang pinagmulan? Vera, alam mo ang sagot dyan. Dahil hindi ka na naig sa akin nung pinipilit mo akong panagutan ang anak ng kapatid mo. Talaga ba, Beles? Talaga? Nakakatawa ka. Anong itinatawa mo dyan? Nababaliw ka na? Ikaw ang mababaliw kapag nalaman mo ang totoo. Anong totoo? Anong pakiramdam kung malaman mo na ang pinalaki mo at pinakilala mo sa tao bilang anak mo ay ang mismong anak na tinakbuhan mo? Ano? Anong sinasabi mo? Anong tinakbuhan? Aling Vera, ano pong ibig niyong sabihin? Kita ko sa mata ng aking pinsan ang pagkalito at ang takot sa maaari niyang marinig. Gusto ko mang pigilan si Aling Vera noon. Naisip ko na mas maganda nang malaman ng pinsan ko ang katotohanan. Nang araw na mga anak ang asawa mo, may isa pang babae ang nanganak at yun ay ang kapatid ko, Veles. Hindi. Hindi, ayoko marinig.
Hindi mo yan ginawa! Oo, ginawa ko. Alam mo na ngayon, Veles, ang sanggol na niyakap mo, hinagkan mo, at binigyan mo ng pangalan na ikaw mismo ang pumili Hindi! 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 ay ang mismong anak ng babaeng tinanggihan mo dahil may mababang pinanggalingan. Hindi mo yun nagawa, Vera! Oo, nagawa ko yun. Ipinagpalit ko ang pamangkin ko sa anak mong patay na nung lumabas nung gabing yon. Wala kang kaalam-alam na ang bastardong tinakbuhan mo ang siyang binuhay, pinalaki at nakapiling mo. Hindi yan totoo! Papatayin kita, Vera! Demonyo ka! Parang bigla na lang naging jablo si Choveles sa paningin namin. Galit na galit ang mga ugat sa ulo niya. Nangangalit ang mga bagang niya. Sinugod niya ng sakal si Aling Vera, pero humarang si Ram. Dumi pa ito sa harap ng ama at nagmakaawa. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, Vera! Ay Diyos ko po, Ram. Huwag kang humarang at baka ka masaktan. Huwag po, Dad. Parang awa mo na po. Huwag. Masama po sa espiritual ang pumatay. Kayo po ang nagturo niyan sa akin. Umalis ka dyan! Hindi po ako aalis. Hindi ko po papayagan na maging kriminal kayo. Dahil lang po nagpadala kayo sa galit niyo. Dad, huwag ninyong dumihan ang kamay niyo. Umalis ka sa harapan ko. Hindi kita anak. Hindi noon. Lalong hindi ngayon. Sa isang iglap ay nakita na lang namin na anyong aswang na si Choveles. Nanlilisik ang mga pulang mata. Tumutulo ang laway sa bibig niya na may dalawang malaking pangil na kahaling tulad ng sa baboy ramo. Lumaki ang katawan niya na may malaki din na tiyan. Galit na galit ang mukha niya na naging ulo na ng baboy ramo. Umangat ang kamay niya na may matatalas na kuko. Pero Ben, pahiram muna ako nito. Ha? Anong... Dorothy! Ay, naku po, Dorothy. Hindi mo masasaling ang lola ko. Ni dulo ng buhok niya ay hindi mo magagalaw. Layas! Lumayas ka, aswang! Lola, ayos lang po ba kayo? Nako, Dorothy, bakit mo ginawa yon? Paano ko napahamak ka? Pero hindi naman po, di ba? Kayo na lang po ang pamilya ko. Papabayaan ko pa po ba na mapahama kayo? Siyempre hindi. Salamat, Dorothy. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, Apo. Pero napakapalad ko na nandyan ka. iniwan ko ang maglola at nilapitan si Ram na sapo ang bali niyang braso. Nakatitig siya sa kawalan. Pasimple akong naupo sa tabi niya. Sa una, wala siyang kibo. Hanggang sa... Ang sakit. Naharapan kang sabihan na hindi ka gusto. Naitrato ako ng ganon. Paano mo natagalan? Nung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. Kinaya ko lang. Kinaya? Wala akong choice eh. Inisip ko na lang na maswerte pa din ako dahil may kumagkup sa akin. Eh ano kung hindi ako gusto ni Tio? Kung hindi man lang niya ako mapuri sa mga nagagawa ko, ikamamatay ko ba yon? Mukhang hindi naman. Buhay pa din ako. Kasama mo ako ngayon. Siguro, inggit na inggit ka sa akin noon, ano? O ayan, pwede ka nang tumawa. Dahil ang kinaiinggitan mo pala, ipinaghihinura ng tatay niya. Oo, naiinggit ako sa'yo. Kaya dapat wag mong sayangin ang pagkainggit ko sa'yo. Ano? Huwag ka magpapalamon sa lungkot. Ano naman kung hindi ka tanggap ng tatay mo? Oo, masakit yan. Iyakan mo lang. Maging bitter ka kung kailangan. Pero may ama pa din tayo sa itaas. Lahat tayo mahal niya. Ibig mong sabihin, ang Diyos? O bakit? Meron pa bang iba? Mahal niya ang lahat-lahat sa atin sa panahon na walang nagmamahal sa atin. Lagi mong tandaan, nandito ka dahil sa pagmamahal niya. Hindi ko alam kung magiging okay ako. Wala sa atin ang makakapagsabi.
Okay lang ba kung hilingin ko na samahan mo ako hanggang sa... Hanggat kailangan mo ako, Insan, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Binigyan ko ng mahigpit na yakap si Ram. Yakap na layon ang magbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa kanya. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na magkayakap na magpinsan, pero namalayan ko na lang na may liwanag ng sumisilip sa may silangan. Naramdaman ko na lang na tinapik kami ni Aling Vera. Inaya niya kami sa kanyang bahay para magkape. Malamig na si Ram sa kanya. Ano na ang balak mo ngayon, Ram? Pwede kang manatili na muna dito sa akin. Pasensya na po, Aling Vera. Pero kung tungkol po sa inyo, sa ating relasyon bilang magkadugo, hindi ko po muna kayang pag-usapan. Sa mga tao po sa paligid ko, wala po akong kayang pagkatiwalaan na muna, maliban kay Val. Parang hindi naman yata patas yan. Ginawa ni Lola yon para sa'yo. Para sa akin? Talaga ba? Bakit hindi natin tanungin ngayon yung lola mo, ha? Ano, Aling Vera? Para ba talaga sa akin ang ginawa ninyo? O dahil gusto nyo magiganti? Ram, Ibinigay niyo ako dahil gusto niyong pagmukhaan ng lalaking tumalikod sa nanay ko na pinalaki niya ang isinusuka niyang bastardo. napabuti ka naman ah. Nagkaroon ka ng maayos na buhay. Marangyang pamumuhay. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang harap-harapang ipinanghinura ng ama mo na buong buhay mo naniwala kang mahal ka. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa kalagayan ko. Tignan natin kung masasabi mo pa yan. Namayani ang katahimikan sa hapag. Walang may gustong magsalita. Mahirap kumain. Pero iba ang tawag ng gutom sa akin. Hinayaan ko na lang silang magtitigan. Ako ang makapalang mukha na unang dumukwang sa basket na may pandesal. Nilingon ako ni Ram. Nagkatitigan kami. Tumawa siya. Kasabay ang dalawa pang kasama namin. Val, Oh, bakit? Magkakagalit man tayo, dapat bang idamay ang grasya? Isa pa, nagmamarakulyo na ang bituka ko. Nakakahiya man, kakain na ako. Bahala na kayo dyan. Mahirap manatiling mainit ang ulo kapag kasama si Bal. May basbas na magandang espiritu si Bal. Tuloy, bukas yan. Saling, ano at humahangos ka? Bakit? Ano ang nangyari? Nako, Bella! Madali ka! Nababaliw na yata si Peron. Pinagkukuha ang mga gamit niya sa pagpuksa ng aswang. Yung matagal na niyang ipinatago sa bahay ko. Ano ba yung nangyayari? Narinig ko na sinasabi niyang pupuksain daw niya si Beles. Nagtayuan kami sa hapag at sumama kay Aling Saling. Pero syempre, dumukot ako ng ilang pandesal. Ang siba ko talaga. Pero naisip ko kasi, Madam Venus, kung sakali na kailanganin naming makipagbuno, mainam nang may laman ang tiyan ko. Kahiyahiyang malaki kung sa gitna ng laban ako manlalambot. Inabutan namin si Mang Perun na papaalis na. Peron, maghunos dili ka. May iba pang paraan upang pagbayarin natin si Veles sa mga naging kasalanan niya. Iiyak ang mag-ina mo kung nasaan man sila ngayon. Hindi nila nanaisin na mabahira ng dugo ang mga kamay mo. Kung sabihin ko ba na nandito ang anak mo, titigil ka. Oo, Peron, buhay ang anak mo. Si Dorothy yun. Patunay ang suot niyang kwintas na siyang inorasyonan mo noong ialis ko ang bata sa poder mo. Ako po ang anak ni Mang Peron. Pero hindi po ba pinagsamantalahan po ni Mang Veles ang nobya niya? Mali.
Buntis na ng 1 buwan at kalahati ang nanay mo nang mimamagitan sa kanila ni Veles. Kagabi ko pa alam na anak kita nang makita ko ang kwintas mo. Pasensya ka na, anak. Walang kwenta ang tatay mo. Hindi, Tay. Hindi ka walang kwenta. Dahil hindi magiging mabisa ang kwintas na to kung hindi mo ako mahal. Kung hindi mo ako pinapahalagahan. Kaya sana, Tay, huwag mong isipin na wala kang kwenta. Yung pakiramdam na bahala ka na dyan, universe, ganun yung nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Namalayan ko na lang na naubos ko na ang 5 pandesal na kinuha ko sa basket. Kaya ko nang gawing biro ang nangyari. Pero ng mga sandaling yun, gusto kong pagtabihin ng 3 matatanda at sigawan ng, "Ano ba pinagagawa nyo? Bakit kami pinagdusa nyo?" Pero tahimik lang akong nagmasid sa kanila. Nag-aalala ako sa ama mo, Dorothy. Sana kaya nagpunta yon. Malamang hinahanap po si Apo Veles. Abay kung gayon dapat tayong magmadali at humayo na sa bahay ninyo. Sa totoo lang, wala na po akong pakialam. Magpatayan sila kung gusto nila Tatay ko ang sangkot dito. na kanina mo lang nakilala. Damay din dito ang lola mo na gumawa din ng gulo. Kung sakaling nalilimutan mo. Hindi ibig sabihin nun ay papabayaan natin silang magpatayan. Bakit? Nung mga sanggol ba tayo, may nagawa tayo para pigilan sila? O wag mong sasabihin, kaya nga kasi sanggol lang tayo noon. Ni hindi sila nakonsensya. Sanggol lang tayo, pero naatim nila na paglaruan ang buhay natin. At ikaw, hindi ka ba nakukonsensya? Ngayong malalaki na tayo, may magagawa na tayo. Tulong tayo. Malalaman mo, sa pagkakataon na ito, na may mga bagay na kahit anong pakikialam natin, hindi natin mababago ang isipan ng ibang tao. Gawin mong gusto mo. Panonoorin ko lang kayo. Nasalubong namin ang mga nagkakagulong mga tao. Inarang ko ang isa at napag-alaman ko na nagtagpo na si Mang Perun at Choveles. Lakad-takbo ang ginawa namin upang makarating agad sa aming bahay. Dinatnan namin na magkaharap ang dalawa. Kapwa may hawak na mga panaksak. Sa aming pagkabigla, humarang si Aling Vera sa pagitan ng dalawa. Oh, Dorothy! Anak nang nawalan ng malay. Ilapag mo sa tabi. Anong... Bakit? Bakit ka umarang? Sinong aawat sa inyong dalawa? Kundi ako. Kahit matanda na tayo, gaga ka pa din, Vera. Beles, bago mahuli ang lahat, humingi ka na ng tawad kay Peron. Mali ka. Maling-mali. Kahit pa sa susunod kong buhay, sasabihan pa din kita na mali ka. Vera, patawarin mo ako. Kay Peron ka humingi ng tawad. At sana, Veles, patawarin mo ako sa nagawa ko sa inyo ng anak mo. Masasama tayong matatanda. Vera. Perum. Hindi ko din alam ang nangyari, Madam Venus. Baka sobrang pagod, shock, stress, puyat din siguro ako. Sa madaling salita, niliyaban ni Mang Perun silang 3. Opo, tama kayo nang narinig. Nang malagutan ng hininga si Aling Vera na nasa bisig ni Choveles, sinaksak ni Mang Perun si Choveles at agad siyang nagbuhos ng gasolina at saka nagsindi ng posporo. Lamay na nang magising si Dorothy. Ano? Nanaginip ka na naman? Hindi ko naman iniisip. Pero talagang nagpapakita sa panaginip ko. Dinig ko ang putukan ng balat. Maging ang amoy ng sunog na buhok at laman. Gusto mo bang magpatingin? Baka makatulong kung mabigyan ka ng gamot. Ram, aalis na daw yung mga taga-dasal. Sige po. Katulad na lang din po ng oras natin ang punta niyo bukas. Bukas na ang libing.
Mas alam mo yan kaysa sa amin. Kung ano sa tingin mo ang nararapat. Sige, pakialaman mo. Sige. Saglit lang Mukhang kasundo mo na si Dorothy Natural. Pakikisamahan ko ba ng masama ang magiging GF mo? GF ko? Akala ko ba type mo? Oo, pero hindi naman ako ang type niyan. Kundi ikaw. Ikaw ang tipo niyan. Noon pa nagsabi sa akin. Ganun ba? Sayang. Oh, bakit naman? Nawalan na ako ng interes. Marami namang babae dyan. Huwag na lang siya. Wala namang kaso sa akin yun, Insan. Irerespeto ko ang mga desisyon mo. Hindi, Insan. Ako na to. Kung may isang bagay akong natutunan sa 3 matanda na nakaburol, yun ay lumayo sa gulo. Ayokong ulitin ang ginawa nila. Sira ulo lang ang gagaya sa kanila. Kaya nga, mabuti nang maging sibil na lang ang relasyon natin kay Dorothy. Natapos ang lamay na idaos namin ng libing. Nagpasyal kami ni Ram na bumalik ng Maynila. Maging corporate slaves ng ilang taon habang pinapalago ang aming business. Dumadalaw pa din kami sa malaking bahay. Ipinagawa na rin namin yung bahay bakasyonan. Dagdag kita. Kung minsan, nahihiram yun sa mga pelikula para maging bahay katatakutan o di kaya ay bahay Kastila. Wala sa Pilipinas sa kasalukuyan si Ram. Nasa Canada. Naghahatid ng mga ginansilyong produkto na gawa ng aming mga tauhan. Dadayo sana kami sa Thailand pero nagkatakutan nang isang kakilala namin ang nagsabi na maraming multo doon at ilang hindi pala kaibigang elemento. Kung si Ram ang pagbabasihan, sabi niya, natutunan niya sa akin ang maging palaban at maging positibo. Kung ako naman ang tatanungin, gusto kong maging paalala ito sa mga nakatatanda. Huwag sana nating idamay ang mga bata sa away natin dahil sa oras na tayo ay pumanaw na, sila ang magdadala ng dusa na tayo ang may gawa. Hanggang dito na lamang po. Val.